Sa magandang araw po sa inyong lahat. Muli ay magkakaroon tayo ng verse of the day from Hebrew chapter 9, verse 27 to 28. Sa verse 27, "And just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment." Verse 28, "So Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for Him." Salamat sa salita ng Panginoon. Sa mga talatang ito, visible yung salitang to die once. Kaya anong sabi doon sa verse 27? "And just it is appointed for man." So itinakda sa isang tao. So maliwanag yung salitang single life sa buhay ng tao. Bagamat ang Diyos ay laging nagbibigay ng pagkakataon habang ang tao ay nabubuhay, bago yung tinatawag na eternal judgment. Kaya nabanggit sa talata, and after that comes ang judgment. Kaya to die once and after that comes judgment. Yan ang maliwanag na naisulat. Kaya no more reincarnation o pagbabalik pa ng tao pagkatapos na siya ay mamatay at babalik muli siya sa mundong ito. Kaya mag-iingat sa ganitong ideya na second chance after death. Hindi na ho ito mangyayari. At taliwas po ito sa turo ng Biblia. Kaya ang pagkakataon ay habang may buhay tayo, gawin natin yung dapat natin gawin, kilalanin natin ang Panginoong Jesucristo dahil siya'y namatay doon sa krus upang tayo iligtas sa ating mga kasalanan. Dahil after that, to die once comes judgment, sa muling pagbabalik ng Panginoon. Kaya sa verse 28, "So Christ ay having been offered once." Para kanino? Para sa mga makasalanan. "Have been offered once to bear the sins of many." Sabi nga doon sa naunang talata sa verse 26b, "Subalit ngayon, minsanan siyang nahayag sa katapusan ng panahon para sa pag-aalis ng mga kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili." So kaya maliwanag dito na inalay niya ang kanyang sarili sa ikapapatawad ng kasalanan ng mga taong tunay na nanampalataya at nagsisi ng kanilang kasalanan. Kaya maliwanag na inalay niya ang kanyang sarili. Kaya yung dulot ng salitang to die once, to bear the sins of many. At ang kasunod doon, will appear a second time. Yung una, alam naman natin, nung siya ay nagkatawang tao, yung incarnation ng ating Panginoong Jesucristo. At pangalawa, yung pagparito sa huling araw ng paghuhukom o yung tinatawag na second coming of Christ. At sa pagkakataong ito, ang sabi ng verse 28, not to deal with sin. Hindi na sa usapin na ikapapatawad ng kasalanan ng tao, but to save those who are eagerly waiting for Him. Ito yung mga taong tunay na nagsisit na ng palataya kay Kristo, na nagtiis, nag-iintay sa kanyang muling pagbabalik. Kaya tiyakin mo ang iyong kaligtasan. Totoo ba na siya ay namatay para sa iyo? To die once para sa iyong mga kasalanan at tunay na ikaya kabilang doon sa kaharian ng Panginoon na tumanggap ng kanyang biyaya ng kaligtasan. Manabik ka habang ikay naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon. Kaya ganito pinapakita yung salitang to anticipate the Christ's return ay inaasahan ng mga tao nagpersebiro sa Kanya. Kaya po, nawa meron tayong natutunan sa talatang ito, yung salitang to die once, mula sa Hebrew chapter 9, verse 27 to 28. Pagpalain tayo ng salita ng Diyos. God bless you po.